Pinaplano po ng DPWH ang pagtatayo ng ilang detention basin bilang bahagi ng mga hakbang upang makatulong na mabawasan ang pagbaha. Gayunman, minado ang ahensya na malaking hamon ang issue sa right-of-way sa gitna ng balak na pagtatayo ng mga pasilidad na ito. Si Creslyn Catarong sa balita. Inihahanda ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagtatayo ng ilang detention basin bilang hakbang upang makatulong na mapababa ang panganib ng pagbaha lalo na sa Metro Manila. Sa Palace briefing nitong Martes, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na kabilang sa mga tinututukang lugar ang Kaingin Bukid sa Quezon City kung saan isinasagawa na ang koordinasyon sa lokal na pamahalaan. Kinumpirma rin ni Dizon na nakapaloob na sa proposed 2027 budget ang proyekto para sa detention basin sa Kaingin Bukid. Sinabi rin ng kalihim na may iba pang mga iminungkahing lokasyon para sa detention basin, kabilang ang mga lugar sa upstream ng San Juan River sa Quezon City. Gayunman, aminado si Dizon na malaking hamon ang right-of-way dahil kinakailangan ng sapat na espasyo para sa paghuhukay at pagtatayo ng mga pasilidad. Aniya, dahil siksikan ng Metro Manila, kailangan tukuyin ang mga open space at maging ang mga pribadong ari-arian na maaaring gamitin para sa mga proyekto. So hindi madali ito at medyo komplikado, pero committed naman tayong gawin, pero magagawa lang natin talaga to with the help of the LGUs. Ibinahagi ng kalihim na makikipagtulungan ang DPWH sa mga lokal na pamahalaan at National Housing Authority upang matugunan ang right-of-way challenges sa mga planong detention basin. Ayon kay Dizon, maaring kailanganin ang relocation ng mga residenteng nakatira sa mga lugar na posibleng pagtayuan ng detention basin. Aniya, kailangang mabigyan ng alternative housing at financial assistance ang mga maaapektuhang pamilya na nakatakdang suportahan ng national government. Sa kabila nito'y aminado rin ang kalihim na hindi magiging simple at mabilis ang proseso. Habang inaayos ang mga pangmatagalang solusyon, sinabi ni Dizon na ipagpapatuloy muna ng DPWH ang mga agarang hakbang upang mabawasan ang epekto ng pagbaha. Kabilang dito ang dredging, pagsasaayos ng pumping stations, pagdideploy ng mobile pumps at mga intervention upang mapahusay ang drainage system. Binigyang diin ni Dizon na hindi agad-agad mawawala ang problema sa pagbaha sa pamamagitan lamang ng isang proyekto. Pero step by step ika nga, no? Hindi to one solution o basade mawawala ng baha, walang ganun. Kailangan ngang maintindihan natin lahat yan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslyn Catarong, SMNI News. Tinatasan naman po ng national government na magpatupad ng naaangkop na alternative work arrangement ang ilang lugar dito po sa Luzon ngayon pong araw, August 19, dahil nga po sa hindi ng sama ng panahon sa Memorandum Circular number 129 na nilabas po ng Malacanang, saklaw po ng alternative work arrangement, ganun din sa alternative learning modes. Ibig sabihin, suspendido rin po yung face-to-face classes sa mga sumusunod na lugar. Metro Manila, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Ulitin lang natin maliban kung may ibang ipag-utos ang kanilang mga local chief executives o mga alkalde, patutupad sa mga naturang lugar din ang alternative learning modes para sa mga klase at iba pang hakbang para sa tuloy-tuloy pa rin na pagkatuto sa lahat po ng mga antas ng pampubliko at pribadong paaralan. Yung mga nasa operasyon ng mga ahensya ng gobyerno para sa mga pangunahing serbisyo at serbisyong pangkalusugan ay magpapatuloy po yung kanilang operation po, mga kapartner. Samantala, doon naman sa private sector ay pinauubaya po ng gobyerno ang pagsususpinde ng trabaho o di kay pagpapatupad ng alternative work arrangement po, mga kapartner. Pansamantala pong isinara ang outpatient department ng San Lazaro Hospital sa Santa Cruz, Manila matapos pasukin ng baha ang pasilidad dahil sa malakas na ulan dulot ng habagat. Ayon sa pamunuan ng ospital, isinara muna ang outpatient department para sa paglilinis at pagkukumpuni ng mga nasirang bahagi kabilang ang mga wiring na nabasa.
Mahigit 1,000 pasyente kada araw ang karaniwang nagpapagamot sa outpatient department, kabilang nga ang mga nagpapabakuna sa Animal Bite Center. Gayunman, nananatiling bukas ang emergency room para sa mga nangangailangan ng agarang gamutan. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction Office, napuno ng tubig ang Estero de San Lazaro dahil sa dami ng ulan na bumuhos sa loob lamang ng 2 oras. Pansamantala rin nagsara ang outpatient departments ng Ospital ng Maynila at Santa Ana Hospital, ngunit inaasahang magpapatuloy ang kanilang serbisyo ngayong araw na ito. Kapagtala po ang Department of Health o DOH ng nasa higit 3,000 o halos 3,500 kaso ng leptospirosis sa buong bansa mula Enero hanggang Agosto 8, kung saan 220 ang nasawi. Bagamat mas mababa ito kumpara po sa higit 5,300 kaso, 5,300 kaso noong nakarang taon, nagbabala po ang DOH na maaaring tumaas ang kaso kasunod ng mga pagbaha. Pinayuhan ng publiko na agad maligo gamit po ang sabon at malinis na tubig, magsuot ng protective boots at takpan ng mga sugat kapag kailangang lumusong sa baha. Hinimok din ang mga na-expose sa baha na kumonsulta sa health center o doktor sa loob ng 24 hanggang 48 oras. Samantala, libre sa mga health center ang antibiotic na doxycycline, ngunit kailangan muna itong ikonsulta sa health professional dahil hindi ito ligtas para sa lahat. Po ng Miyerkules, Vice President Sara Duterte hinamon ang Malacanang na dapat ilabas sa publiko ang travel expenses sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Mga bumaliktad ng miyembro ng Brave 18, posibleng kasuhan matapos bumawi sa testimonya. Mga sasakyang may improvised plate, sisitahin na ng LTO simula Setyembre 1. Palasyo, nagpatupad ng alternative work at learning modes sa NCR at ilang lugar sa Luzon. Senado, nagpatupad ng work from home setup para sa ilang empleyado ngayong araw. Samantalang impeachment trial kay VP Sara, kanselado rin. DNR. Yes, good morning po Sir Jade and Sir Admar at sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng ating programa. Opo, kumusta po ang sitwasyon dyan po sa Region 3, kaugnay nga dito sa epekto ng patuloy na pag-uulan dulot po ng habagat? Yes, po akala ho natin kahapon sumilip si Haring Araw pero akala natin magtutuloy-tuloy siya, kaya lang kahapon po ng hapon hanggang kaninang madaling araw at ngayon pa rin po ay bigla pong bumuhos ang malalakas na pag-ulan. Actually, ang Central Luzon po sa kasalukuyan ay nakakaranas ng cloudy skies to heavy rains. Ang nararanasan po natin ngayon dito po sa ating lalawigan. Opo. Ang gaano karami pong mga lugar sa batay po sa monitoring ninyo ang kasalukuyang lubog po sa baha ngayon? Well, sa kasalukuyan po, based dito sa mga nakuha nating reports sa mga different local government units, yung mga lubog na lugar po dito sa Gitnang Luzon ay umabot na sa 405, no? Ang breakdown po niyan ay meron po tayong 23 barangays na lubog dyan po sa lalawigan ng Bataan, 109 sa May Bulacan, 7 sa Nueva Ecija, 235 dito po sa Pampanga, 29 sa Gawing Tarlac at 2 naman po sa May Zambales, sir. Lahat ng probinsya, syudad ay may naitala po kayong mga pagbaha, Sir Raymond, tama ho ba? Halos lahat po, sir. Ang wala lang po tayong naitalang flooded areas ay ang lalawigan ng Aurora sa kasalukuyan po. Opo, at kumusta naman po yung ating mga kababayan na apektado po nito mga pagbaha ngayon? Well, sa kasalukuyan po, marami rin po tayong mga kababayan ang nasa loob ng mga evacuation centers. Meron ho tayo sa kasalukuyan a total of 277 open evacuation centers, and they are housing about 5,103 families. That is also equal to 17,923 individuals po. So medyo malaki po yung naging epekto nitong patuloy na habagat dito po sa Gitnang Luzon. Opo, at tuloy-tuloy ho ba yung pag-evacuate? May mga lugar ho ba na medyo mahirap pong pasukin? Meron pa rin pong tuloy-tuloy na nagsasagawang mga evacuation procedures, pero yung ibang mga lugar po kasi talagang medyo hirap po yung ating mga responders na pasukin kasi as of this moment meron ho tayong naitala na 69 roads